Jay ito ng Alpha One Channel. Dito sa video na ito, tuturo ko yung 6 techniques kung paano mapapalapit sa'yo ang mga babae. So number 1, huwag ka maging judgmental. Huwag mo siyang i-evaluate, huwag mo siyang i-judge based dun sa gamit niya, sa hobby niya, sa pananamit niya. So kung meron ka mang opinion, itago mo muna sa sarili mo. Huwag mapakita na ginajudge mo siya, huwag ka magre-react na ginajudge mo siya. Huwag yung bakit ganyan ang suot mo, or bakit ganyan ang hobby mo, parang natawa ka or ginudge mo na siya. So kapag ganun ang ginawa mo, hindi na siya mag-open up sa'yo. Ganun lang yun eh. Pag ginawa yun sa'yo, hindi ka na mag-open up sa kanya, maiiwas ka na sa kanya kasi ginudge ka na niya, di ba? So ganun din sa mga babae. So wag mo silang i-judge based dun sa panglabas nilang appearance or hobby nila. So yun nga, keep your opinion to yourself. Isarili mo muna yung opinion mo. Kasi kapag hindi mo siya ginudge, naramdaman niya na hindi mo siya ginudge, mag-open up siya sa'yo unti-unti. Mararamdaman niya na magiging safe siya na pwede siya mag-open up sa'yo. She'll let her guard down. Ibig sabihin nun, yung bakod niya sa'yo na hindi kanya pinapapasok kung ano man yung personality niya. So pag na-feel niya na hindi mo siya ginudge, unti-unti niyang ibaba yung guard niya, yung bakod niya. So papapasokin ka niya, and unti-unti siya mag-open up sa'yo kung ano talaga siya. So, i-reveal niya sa'yo, papakita sa inyo yung personality niya na hindi niya usually pinapakita sa ibang tao, sa ibang lalaki. So, kapag ganun ang ginawa mo, mas may advantage ka na nun kaysa sa ibang lalaki. Ganun din naman sa'yo, di ba? Hindi ka pa nagpapakita ng personality mo talaga ng totoong ikaw kung hindi mo pakilala yung isang tao. Unless maramdaman mo na hindi ka ginajudge, that's the time na mag-open up ka lang doon sa tao na yun, di ba? Pero kung naramdaman mo na ginajudge ako ng tao na to, so hindi ko na lang i-open yung sarili ko, di ba? Hindi ko papakita sa kanya kung ano talaga ako kasi baka i-judge niya ako. So ganoon din sa mga babae. The more na iparamdam mo na hindi mo siya ginajudge kung ano man siya, the more na mag-open up siya sa'yo unti-unti, which is advantage yun sa'yo compared sa ibang lalaki na hindi alam yung ganun technique. Kung meron man siyang hobby, let's say she's into cosplay, usually sasabihin ng iba, di ba pambata lang yung cosplay, yung pang ganun. So pag ginudge mo na siya, hindi siya shutdown ka na niya, di ba? So which is yun ang ayaw mong mangyari. So kung may makilala kang babae na ganun ang hobby nila, ganun ang personality nila, relax ka lang, keep your opinion sa sarili mo lang. Ang gawin mo, maging genuinely interested ka. Yung parang bata na, di mga bata nung bata tayo, ay ano yan, curious tayo, di ba? Hindi ka nagja-judge, naging curious ka, yun ang gawin mo, maging curious ka, tindihin mo siya. So tanungin mo siya, paano ka nag-start sa ganyan? So naging curious ka, di ba? Naging interested ka, so mararamdaman niya na interested ka. Hindi niya naramdaman na ginudge mo siya and naging curious ka, so matutuwa siya na mag-open sa'yo. Kasi nung bata pa ako, mga kaibigan ko, nag-start kami ng ganito. So dun mag-start yung conversation niya, maging curious ka, magtanong-tanong ka, so intindihin mo siya, put yourself into her situation. Ganun ka pala nag-start, okay, ganun. Pumasok ka nun sa world niya, sa mundo niya, maging curious ka. Kapag ginawa mo yun, pinapakita mo sa kanya na nire-respeto mo yung individuality niya. Kung ano man siya, nire-respeto mo siya, hindi mo siya ginajudge. So dun siya mag-start na mag-open up sa'yo. Kapag binigyan mo siya ng space na magiging totoo siya sa sarili niya, na hindi mo siya ginajudge, mafe-feel niya na at ease siya, relax siya, na mag-open up siya sa'yo. So, kapag ganon, mas mapapalapit siya sa'yo, which is yun ang gusto mo, diba? Let's say, nililigawan mo siya, tapos she's into cosplay, tapos since naramdaman niya, pinakita mo sa kanya na hindi mo siya ginudge, naging curious ka sa kanya, and te-text ka niya, gusto mo sumama, meron kaming cosplay sa ganyan. So, hindi ka na mag-effort na mag-isip na kung paano ako mapapalapit dito sa babae na to. Siya man nagagawa ng way, since komportable siya sa'yo, siya nang gagawa ng way na isama ka niya. Kasi curious ka sa kanya, curious ka dun sa ginagawa niya, sa hobbies niya. Advantage yun sa'yo, di ba? So yun ang technique. Embrace mo kung ano man yung mga hobbies niya, yung mga mannerisms niya, yung mga kakaiba nilang ginagawa. Maging curious ka. Let's say, bago siya kumain, may ginagawa siyang mannerism o meron siyang ritual, kumbaga. So, tanungin mo siya, napansin ko ginagawa mo to. Ba't mo ginagawa yun? You're not judging her, pero naging curious ka sa kanya. Napansin mo pala kasi ganito kasi yan. So, tanggapin mo yung mga quirks niya, huwag mong i-judge. Yung quirks, yung passions niya, yung hobbies niya, kung ano man yung flaws niya. Kasi, hindi naman tayo perfecto eh. Wala naman perfectong tao. So, kung ano man yung mga flaws niya, yung mga shortcomings niya, tanggapin natin yan. Kasi hindi din naman nga tayo perfecto. Wala naman taong perfecto. So, ipakita mo na ikaw yung lalaki na tumitingin, hindi lang sa panlabas na kanyuan.
So, tumitingin ka sa panloob na ugali niya ng isang babae. Ang kaibahan kasi ng mga lalaki at saka babae, ang lalaki mas na-attract sa physical appearance ng babae, sa itsura. Usually, hindi naman lahat, pero binibigyan ng lalaki ng importance yung panlabas na kaanyuan. Ang mga babae, yes, na-attract sila sa physical appearance, pero mas importante sa babae yung ugali mo. So, kapag pinakita mo yung ugali mo na hindi ka tumitingin sa panlabas na appearance niya, pero mas pinapakita mo na mas importante sa'yo yung ugali niya, mas magugustuhan ka ng babae, mas ma-attract yung babae sa'yo nun. So, kapag ginawa mo yun, mas magre-reveal siya sa'yo ng personality niya, mas magiging close siya sa'yo na hindi niya ginagawa sa ibang lalaki. Kasi, hindi lahat ng lalaki ginagawa tong sinasabi ko sa'yo ngayon. Hindi to being fake, hindi mo pinipeke na, gusto ko rin yan, kahit hindi mo naman gusto yung cosplay. Hindi ko sinasabi yung magustuhan mo rin yung mga gusto nila kahit ayaw mo. Ang sinasabi ko dito, tinatanggap mo sila kahit na ayaw mo, kahit you're not into cosplay, hindi ka mahilig doon, pero tinatanggap mo sila. Hindi mo sila ginajudge. Yun ang ibig ko sabihin. Hindi ko sinasabi na gustuhin mo rin yung gusto nila. Kasi pwede naman yun respeto mo sila dun sa hobbies nila, sa personality nila, na hindi mo sila ginajudge, di ba? Yun ang ibig ko sabihin doon. Maging open-minded ka, you ask question, maging curious ka, and makikita mo, i-reveal niya yung personality niya sa'yo. Unti-unti, mas magiging close siya sa'yo, unti-unti. So, that's the first technique. Huwag kang maging judgmental. Kung may opinion ka man, keep it to yourself. Kung hindi mo gusto yung hobbies niya, kung ano man yung meron siya, keep it to yourself. Don't judge. Maging curious ka lang, magtanong ka. Ilagay mo yung sitwasyon mo sa sarili niya para maintindihan mo siya. Yun ang ibig kong sabihin doon. So, yun ang technique number 1. Itong number 2 technique, hindi mo to na-expect. Ang technique number 2, kung paano siya mapapalapit sa'yo, is mahalin mo yung sarili mo at saka tanggapin mo yung sarili mo. So, embrace mo yung imperfections mo. Wala naman tayong perfecto di ba? Kahit na sino pang pinakamaganda, pinakapoging lalaki, pinakamagandang babae, hindi din sila perfect. So, walang taong perfecto. So, embrace mo yung imperfections mo. And be unapologetically yourself. Ibig ko sabihin nun, usually, may mga tao na nagsasabi na, pasensya ka na, naging totoo lang ako. So, huwag ka magsasorry, naging totoo ka. Sabihin mo, naging totoo ako. Maging proud ka na totoo ka sa sarili mo. So, tanggapin mo yung, kung ano man yung past mo, kung ano man yung imperfections mo, mahalin mo yon, tanggapin mo yon. Kung kaya mong i-improve, i-improve mo. Kung ugali mo yung sa tingin mong hindi maganda na pwede mong baguhin mo, i-improve mo yung sarili mo unti-unti. Bigyan mo yung sarili mo ng chance. Kasi yung ibang tao nga binibigyan natin ng chance. Dapat yung sarili natin lalo na. Kasi yung mga babae, nasisense nila yung kapag insecure ka. Kung meron kang imperfection, let's say, marami kang pimples, insecure ka or maliit ka, na insecure ka na gano'n ang itsuran mo. Ang mga babae, sabi ko nga, tumitingin sila hindi lang sa physical na appearance natin. Kung ano yung personality mo, yun ang mas importante sa kanila. Yun ang good news. Kasi yung personality, mababago natin yun. Kung maliit ka man, edi ayusin mo yung itsura mo. Mag-workout ka, eat healthy, tumingin ka sa Google, tumingin ka sa kung sino man yung sa tingin mong kasing height mo, kung kasino kapareho mo ng build, kung maganda silang manamit. So, yun ang gayahin mo. So, improve mo yung sarili mo. Magpabango ka. Kung may pimples ka man, baka lagi kang puyat o hindi ka naghihilamos. Maghilamos ka lagi o matulog ka ng kompleto sa tulog o kumain ng kung ano-ano na hindi ma-healthy sa'yo para gumanda yung skin mo. Huwag ka nang gumastos sa sigarilyo, sa inom, gumastos ka sa pambili mo ng o pampaderma mo para maging maganda yung itsura mo. Kasi yung mga babae, nasisense nila yun kung insecure ka. So, walang babaeng magkakagusto sa'yo kung nakita nila na insecure ka. Kasi kapag insecure ka, ibig sabihin, ginudge mo yung sarili mo nun. Diba? Kasi sasabihin mo, insecure ako kasi ganito ako. So, ginudge mo yung sarili mo. So, most probably, i-judge mo rin yung ibang tao, diba? So, kaya nga sinasabi ko, yung technique number 2 is, i-accept mo yung sarili mo. Mahalin mo yung sarili mo kung ano ka man. Para hindi mo ginudge yung sarili mo, hindi ka rin mag-judge na ibang tao. So, pag nakita niyang mahal mo yung sarili mo, kahit na may imperfections ka, ibig sabihin nun, hindi mo rin siya i-judge, di ba? Pag nakita ng babae na tanggap niya yung sarili niya, so most probably, matatanggap niya din kung ano man yung mga shortcomings ko, di ba? Kasi yung confidence, attractive yan sa babae. Kapag confident yung isang lalaki, mas na-attract sila sa ganun. Kahit na may mas poging lalaki, pero itong lalaki na ito mas confident siya. So,
Nasa mentality natin yun, nasa pag-iisip natin yun. Which is good kasi pwede nating gawin yun. So yun nga sabi ko, kahit na sinong poging lalaki yung magandang babae, isipin mo, tumatae rin yung mga yan, sumasakit din ang tiyan ng mga yan. So walang perfectong lalaki at saka babae. So lahat tayo may mga flaws, meron tayong mga imperfections. So tanggapin natin ang sarili natin, mahalin natin ang sarili natin. Yun ang mas importante sa babae. Yun ang mas attractive actually. Kahit na mas pogi yung isang lalaking to, pero mas confident ka sa sarili mo dahil mahal mo yung sarili mo, tinanggap mo yung mga imperfections mo, mas attractive kang tingnan doon sa babae kaysa doon sa mas pogi sa'yo na hindi confident sa sarili nila. So kapag tinanggap mo yung sarili mo, minahal mo yung sarili mo, malakas ang dating nun eh. Nagsisend ka ng message no na secure ka, na totoo ka, na isa kang worth someone na masarap kasama. Kung hindi nyo kilala si Notorious B.I.G., si Biggie, rapper yon dati nung 90s na malaki, na mataba, na itim, tapos banlag yung mata, pero confident siya sa sarili niya na ang daming nagkakagusto sa kanya kasi nga confident siya kahit na mataba siya and banlag yung mata niya. Pero nag-start siya hindi siya pinanganak na ganun talaga. So nag-start siya mag-aral, mag-rap. So alam niya na gusto niya sumikat. So alam niya na kapag sumikat siya, may expose siya sa media, may expose siya sa maraming tao, pero wala siyang pakialam doon na ganitong itsura niya, na banlag siya, na malaki, mataba siya. Wala siyang pakialam, tinanggap niya yung sarili niya, nag-aral siya, nag-practice na mag-rap hanggang sa sumikat na siya, gumaling na siya. So yun nga, naging confident, lumalakas yung confidence niya sa sarili niya. So ganun ang pwede natin gawin. Let's start small. Improve natin yung sarili natin. Kung ano man yung passion mo, kung ano man yung skills na meron ka, improve mo yun, maging magaling ka. Yung ugali natin, improve natin para mas maging confident tayo sa sarili natin, kasi nag-i-improve tayo, nagkakaroon tayo ng confidence, mas nagiging attractive tayo sa mga babae. So yun ang technique doon. Kapag meron kang positive self-esteem, positive kang tao, hindi ka negative na tao, yung ibang tao, makikita ka na competent ka, na attractive ka, magugustuhan ka ng mga tao. Same thing sa babae. Ganoon din ang mga babae. So mas attractive sila sa meron kang positive outlook sa buhay, hindi ka negative. Ang isa pang technique na ituturo ko sa iyo is, huwag mong i-compare yung sarili mo sa ibang tao. Kasi may sinasabi nga na grass is always greener on the other side of the fence. Mas maganda yung garden ng kapitbahay mo. Laging ganun. So kung i-compare mo yung sarili mo sa ibang tao, lalo ka lang madidepress. So ang gawin mo, i-compete mo yung sarili mo. So ang ibig ko sabihin nun, talunin mo kung ano ka ngayon, improve mo yung next day. I-compete mo yung sarili mo, hindi sa ibang tao. So kapag gano'n ang ginawa mo, mag-i-improve ka, wala kang pakialam sa ibang tao, kahit na mas maganda yung sitwasyon nila kaysa sa'yo, hindi ka apektado or matutuwa ka pa para sa kanila kasi hindi mo kinocompare yung sarili mo sa iba, di ba? Kapag gano'n ang ginawa mo sa mga kaibigan mo, may nangyari sa kanila maganda, kapag negative ka, kapag kino-compare mo yung sarili mo sa iba, may inggit ka. So, masisense nila yon. So, iiwasan sila sa'yo, di ba? So, pero kung nakikipag-compete ka lang sa sarili mo, nai-improve mo yung sarili mo everyday, magiging proud ka dun sa kaibigan mo na may nangyari maganda, di ba? Magiging proud ka sa kanila, matutuwa ka sa kanila. So, matutuwa sila sa'yo din. Kasi, natuwa ka sa kanila eh. Hindi ka na-inggit. So, just compete with yourself. Huwag mong i-compare yung sarili mo sa ibang tao. Improve mo yung sarili mo lagi. Everyday, improve mo yung sarili mo. 1% everyday. So by the end of 1 year, kung in-improve mo yung sarili mo 1% everyday, nag-improve ka ng 365%, di ba? Yung maliit na bagay, kung pinagsama-sama mo yun, malaking bagay na at the end of the year. Improve yourself everyday, slowly. So yung mga babae, mas napapalapit yung mga babae sa lalaki na sigurado sila sa sarili nila na although wala ka pa dun sa gusto mong ma-achieve, pero nandun yung plano mo, nandun yung actions mo and yung goal mo. Kahit wala ka pa dun, confident ka na rin kaysa sa wala kang pangarap sa buhay, wala kang plano sa buhay. So talagang bagsak ang confidence mo sa sarili mo. So hindi mo nilaalagaan ang sarili mo, hindi ka physically fit, wala kang plano sa buhay, tambay ka lang, kung saan kaya ng barkada mo, doon ka din. So unahin mo yung sarili mo. Unti-unti, kahit yung mga small wins, tulog ka ng maaga, achievement mo na yun. Gumising ka ng maaga, achievement mo yun. Ayusin mo yung kama mo, pagkagising mo, achievement mo na yun. Mag-toothbrush ka, maligo ka,
Mag-exercise ka. Sabi ko nga, kahit wala kang equipment, hindi ka member sa gym, yung body weight natin, yun yung pwede mong weights. Pag-aralan mo, Google mo, YouTube mo kung ano yung body weight exercises na pwede mong gawin. So, small wins. Kumain ka ng healthy, small win. Hindi ka na nigrilyo ngayon, small win. So, magiging confident ka nun kasi dun sa mga maliliit mong wins, unti-unti maliliit mong wins, magiging confident ka na sa sarili mo, magiging proud ka sa sarili mo, which is yun ang gusto ng mga babae. Nakikita nila na confident to sa sarili niya. Kahit wala ka pa doon, pero papunta ka pala, alam mo yung gusto mong ma-achieve and ginagawa mo yun, sense nila magiging attracted sa iyo mga babae. Saka huwag mo seryosohin yung sarili mo, huwag ka masyadong seryoso. Mas maganda yung may sense of humor ka din. Attractive din sa babae yun. One example, let's say, lumabas kayo, nag-date kayo nung nililigawan mo, tapos let's say, nasagi mo yung bote ng beer, nalaglag sa sahig, tapos nabasag. Imbis na mahiya ka sa mga tao, nahiya ka dun sa kadate mo, na ano ka na, narattle ka na, nahiya ka, ay, pasensya ka namin. So, hindi yun maganda. Ang gawin mo, take it lightly. Sabihin, nag-joke ako kunyari. Sabihin mo, lasing na yung bote. Oh. So, matatawa sa'yo yung babae. So, magtatawa na kayo. Kahit yung mga tao, yung akala mong mapapahiya kasi ibang tao, pag nakita kayo na natawa lang kayo dun sa nangyari, so, magtatawa lang din sila. Pero pag nakita nila na, yung lalaki, hiyang-hiya na dun sa kadate na. So, ano mas gusto mo dun sa dalawa, di ba? So, take it lightly. Improve mo rin yung sense of humor mo. So, kapag confident ka, hindi ka basta-basta mararatel sa mga ganong maliliit na bagay na nakakahiyang incident. So, kapag nakita ng babae na relax ka lang, kaya mong dalhin yung sarili mo, mas magiging attracted sila sa'yo. Kung hindi ka man ganon, kung mahihain ka, it takes practice, bigyan mo yung chance yung sarili mo. Lumabas ka, makipag-meet ka ng ibang tao, join ka sa mga grupo, let's say kung naman ang hobby mo, basketball or music, or online game. So, lumabas ka, ma-meet mo sila para ma-improve mo yung social skills mo. And kung gusto mo improve yung sense of humor mo, manood ka ng mga comedians na nasa YouTube, manood ka para ma-practice mo yung makakuha ka ng technique sa kanila. So, yung body language, importante din yun. Ayusin mo yung posture mo, tumayo ka naman, hindi yun lagi kang kuba, lagi kang mahiyain. So, huwag kang matakot na mag-take ng space. So, space ko to, tumayo ka na maayos. Kasi, attractive sa babae yung confident ka nga sa sarili mo. Kasi para sa mga babae, kung mahiyain ka, hindi sila maging attracted sa'yo. Kasi paano mo sila ipagtatanggol kung hindi mo kayang tumayo sa sarili mo, diba? Kasi yung mga babae, naghahanap din yan ng lalaki na knight in shining armor na tinatawag, na yung magliligtas sa kanila. So, dapat physically fit ka, confident ka. So, kapag tinanggap mo yung sarili mo, minahal mo yung sarili mo, and confident ka sa sarili mo, maganda yung tayo mo. Kasi lalabas yun eh. It will show na kapag confident ka sa sarili mo, maganda yung posture mo. Pag tinanggap mo yung imperfections mo, magiging confident ka, magiging maganda yung posture mo. Attractive sa mga babae yun. So, kapag tinanggap mo yung imperfections mo, binibigyan mo din ng permission yung babae na tanggapin din niya na kung ano man yung perfections niya. So, mas magiging malapit sa iyo yung babae. So, magiging relax ang yung babae kapag kasama ka dahil binibigyan mo siya ng chance na maging totoo siya sa sarili niya kahit na meron siya mga imperfections. Pero tandaan mo, being confident, hindi ibig sabihin na ikaw yung pinakamaingay, ikaw yung pinakamayabang sa grupo, sa room. Yung ibig sabihin nun is, kahit tahimik ka lang, kahit hindi ka magsalita, kung hindi naman kailangan, hindi mo gagawin yan. Basta relax ka lang, confident ka sa sarili mo, hindi mo kailangan improve yung sarili mo sa ibang tao. So sabi nga, yung mababaw daw na dagat, yun yung pinakamaalon. Kung ano man yung malalim na dagat, yun yung kalmado lang. Hindi ka mababaw na tao, tahimik ka lang. Sa lata, yung mga may ingay daw yung mga walang laman ang isip. Pero pag may laman yung lata, ibig sabihin tahimik lang. So dapat ganoon lang tayo. Kapag hindi natin kailangan magsalita, hindi tayo magsasalita. Hindi ibig sabihin nun na confident ka, mayabang ka na, maingay ka na. So kapag na-master mo yun, yung self-confidence, give yourself time na mahalin yung sarili mo, na tanggapin yung sarili mo. Tapos magkaroon ka ng small habits, small wins na magiging proud ka sa sarili mo. Do it every day. And then eventually, hindi mo marirealize, nagbago ka na in a better way, na hindi na ako kagaya last year na tamad ako, wala akong disiplina sa sarili. Ngayon, eto na ako ngayon. So, start small. Start as soon as possible. So, kapag ganun ka na, kapag mahal mo na yung sarili mo, hindi ka insecure, tinanggap mo yung perfections mo, mas lalong mapapalapit sa iyo mga babae. Yun ang technique number 2. Mahalin mo yung sarili mo and tanggapin mo yung sarili. So, yung technique number 3, hindi mo din ito na-expect. Ang technique number 3 is i-embrace mo kung yung pagiging bata mo. Kasi lahat naman tayo may parang duman tayo sa pagkabata. May mga instances na parang nagbabalik bata tayo, na nag-enjoy tayo na ginagawa itong isang bagay na to. I-embrace mo yun, huwag ka mahiyang ganun ka. Be childlike. Hindi ko sinabing childish, magkaiba yung dalawang yan. Ang childlike, yung nag-enjoy ka,
nang parang wala kang pakialam sa ibang tao. Isipin mo yun nung bata ka na nag-enjoy ka na wala kang pakialam kung let's say yung batang to, suot niya, si Spider-Man siya. Kahit lang lumabas siya, pumunta siya sa mall o kung saan man, basta ang alam niya si Spider-Man siya, suot niya yung costume niya ng Spider-Man siya. Wala siyang pakialam. Ganun din ang gawin natin. So, maging childlike tayo. Kung may gusto kang gawin na magiging masaya ka as long as hindi ka nakaka-apekto ng ibang tao, gawin mo yun. Huwag kang mahiya. Be childlike. Embrace mo yun. Iba yung childlike sa childish. Yung childish yung immature. Yung childlike yung nag-enjoy ka, you're having fun, na wala kang pakialam kung i-judge ka ng ibang tao o hindi. Huwag mong hayaan na yung mga unnecessary judgment tsaka overthinking na maging killjoy para mag-enjoy ka. Kung mag-overthink, mag-enjoy ka lang. Mas mag-enjoy ang mga taong kasama ka kapag hindi ka killjoy. Kumaga. Nasa party kayo, nagsasayawan, huwag kang nandun ka lang sa sulok na ginajudge mo yung sayaw niya, mukha naman tanga to, ganun din marunong sumayaw. Enjoy mo lang, nag-enjoy kayong grupo, nag-enjoy kayo nung nililigawan mo, ng girlfriend mo, mag-enjoy kayo, sumayaw kayo kahit na mukha kayong tanga, hindi kayo marunong sumayaw. As long as nag-enjoy kayo, wala kayong pakialam sa ibang tao. Yung ibang tao, matutuwang makita kayo na sumasayaw kayo, na kahit alam nyo sa sarili nyo na hindi kayo marunong sumayaw pero nakikita nila nag-enjoy kayo, matutuwa rin sila, may magagaya din sa inyo. Kaysa dun sa nakita nila na insecure ka, nandun ka ng sulok, ginajudge mo yung ibang tao. Alin mas magugustuhan mo ang tao, di ba? Siyempre, mas pipiliin mo yung tao na walang pakialam na nag-enjoy ka at hindi sila marunong sumayaw. So, maging ganun tayo. Be childlike. Kung ano man yung bagay na nag-enjoy ka, as long as hindi ka nakaka-apekta ng ibang tao, enjoy mo lang yan. Huwag mong isipin, huwag kang mag-overthink. Mas attractive sa babae yung ganong klaseng lalaki na hindi judgmental, na nag-enjoy lang. So, embrace mo yung pagiging childlike mo. So, isipin mo nung bata ka na lahat sa'yo bago, lahat sa'yo exciting, so, lahat posible, diba? So, ibalik natin yun, yung pagiging childlike na wala ka tayong pakialam sa ibang tao, wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao as long as hindi ako nakaka-apekto ng ibang tao. So, mas gusto ng mga babae, mas attracted yung mga babae sa ganong klaseng lalaki. So, kapag satisfied ka sa sarili mo, kahit pa wala ka pa dun sa gusto mong marating, pero alam mong ginagawa mo yung bagay na gusto mong marating, magiging ka na ng confidence nun. Alam mo kung anong gusto mong gawin, alam mo kung anong plano mo sa buhay, and ginagawa mo. Hindi lang gusto ka, ginagawa mo. Iba yung gusto mo lang sa iba din yung ginagawa mo. Let's say gusto mong pumayat, malaki ka, gusto mong pumayat, pero gusto mo lang, hindi mo naman ginagawa, kain ka pa rin ng kanin, ka pa rin nag-exercise. Diba yun? Dun sa talagang kontrolado mo yung kain mo, nag-exercise ka, yun yung dun ka magiging ng confidence kapag may action na. So, pag satisfied ka na sa sarili mo, tinanggap mo na yung sarili mo, yun yung pundasyon mo para magkaroon ng masayang buhay. Hindi ka humihingi ng validation sa ibang tao na tanggapin kaya ako nila na ganito, gustuhan kaya nila ako. Kapag hindi mo na iniisip yun, kapag wala ka ng pakialam kasi tinanggap mo yung sarili mo, mahal mo yung sarili mo, and alam mo kung anong dapat mong gawin para improve yung sarili mo, wala ka ng pakialam sa kanila, doon ka na magkakaroon ng tahimik na buhay, tahimik na isip, and doon ka na magiging masaya sa sarili mo. And makikita ng mga babae yun. Lalabas yun sa aura mo. Makikita ng mga babae yun, magiging attracted sila sa iyo. So sabi ko nga, compete with yourself, o huwag ka makipagkompetensya sa ibang tao. Kasi kapag nakipagkompetensya ka sa ibang tao, kinumpare mo yung sarili mo sa ibang tao, doon ka na mag-start na ma-depress. Kung gusto mo magkaroon ng masaya at saka tahimik na buhay, peace of mind, just compete with yourself. Improve mo yung sarili mo lagi. Sabi ko nga, enjoy mo lang yung journey. Kung nagpapapayat ka, enjoy mo yung pag-workout. Kung hindi mo pa napapanood yung video kung ano yung mga habits sa mga lalaki na dapat meron tayo, ilalagay ko yung link sa description, panoorin mo yung video na yun. So, improve mo yung sarili mo lagi. Enjoy the journey. Kung nagpapapayat ka, enjoy the journey. Enjoy mo yung pagpapapayat mo. Huwag mong antayin na mag-enjoy ka kapag payat ka na. Kasi kapag payat ka na, nung narating mo na, ano nang gagawin mo? Hihinto ka na sa pag-exercise. So, enjoy mo yung pag-exercise. Ilagay mo sa isip mo na, nag-i-enjoy ka na nag-exercise ka. Enjoy the journey, hindi yung destination. Let's say magto-road trip ka. Huwag mo isipan na mag-i-enjoy ka lang kapag nandun ka na sa gusto mong puntahan. 50% ng enjoyment mo dun sa journey or more. Minsan nga mas nag-enjoy ka pa dun sa journey mo. So, ganun dapat ang mentality natin. Enjoy the journey. So, hindi ko naman sinasabi rin na maging masaya ka and na maging positive ka. Hindi ko sinasabi na kalimutan mo yung mga challenges. Kasi yung challenges na yan, nandyan yan everyday. Nandyan yan, darating at darating yan sa atin. Hindi ko naman sinasabing ignore. Pero ang sinasabi ko lang, magkaroon tayo ng positive thinking about it. May nangyari sa ating hindi maganda, it's a chance na
matuto ka, it's a chance na mag-improve ka, mas maging matalino ka, mas maging malakas ka, matatag ka. Mas maganda yung meron tayong mga challenges sa buhay para mas nagiging matatag tayo, nagiging malakas tayo, mas matalino tayo kaysa sa walang challenges sa buhay. So, importante rin yun. So, take it in the positive note. Maging positive tayo, hindi negative. May problema ako, down ka na. Naghiwalay kami ng girlfriend ko, down ka na. Masakit. Pero, ano yung natutunan ko dito? Ano yung lesson ko dito? Or baka may mas maganda pang relationship na darating sa akin. So, always be positive. Sabi nga, when life gives you lemon, make a lemonade. Lemon means yung hindi maganda nangyari sa'yo. Gumawa ka ng lemonade, gumawa ka ng calamansi juice. Yung may hindi na maganda nangyari sa atin, ano magandang lesson ito sa akin? Para mas maging matatag ako, mas maging matalino ako. Para hindi na maulit tong ganitong pangyayari. At the same time, kapag may mga challenges na nangyayari sa atin, mas magiging interesting yung buhay natin, mas maraming kwento tayo maikikwento sa nililigawan natin, di ba? Sabihin mo, nung bata ako, ito yung challenges ko, naghiwalay yung parents ko, tumira ako sa lola ko, nagsumikap ako, minagtrato ako ng mga kamag-anak ko, nagsumikap ako, ito na ako ngayon. So, may magandang kwento ka maikikwento as long as may natututunan ka dun sa mga nangyari, as long as ini-improve mo yung sarili mo. So, yun ang technique number 3. Embrace mo yung inner child mo. Be childlike, hindi childish, hindi ka immature. Childlike, yung parang nag-enjoy ka ng bata ka na wala kang pakialam sa ibang tao. Be satisfied with kung ano may imperfections mo. Be satisfied with yourself. Tanggapin mo yung sarili mo, mahalin mo yung sarili mo. And huwag kang mag-overthink ng mga bagay. Huwag kang masyado mag-isip. Be present. Kung ano man yung nandito ngayon, yun ang importante. Kaya nga present siya. It's a gift. Yung mga future, hayaan mo na. Yung past, tapos na yun. Enjoy mo lang yung buhay mo. Prove mo yung sarili mo. So, huwag kang mag-overthink. Mag-enjoy ka lang. So, kapag ginawa mo yun, yung ibang tao, yung babae nililigawan mo, binibigyan mo sila ng chance, mafe-feel nila na binibigyan mo sila ng chance na mag-enjoy sila, na maging totoo sila sa sarili nila. So, mas gusto nilang kasama ka kaysa dun sa ibang lalaki na judgmental, na hindi marunong mag-enjoy. Ikaw, mas pipili nilang kasama, di ba? So, yung pang-apat ang technique na sasabihin ko na para mapalapit sa iyo mga babae is, huwag ka mag-impose ng restriction. So, hindi ka na nila tatay, hindi ka na nila nanay, hindi ka nila boss. So, equal lang kayo. So, kapag may hindi ka gustong ginawa niya, sabihin mo sa kanya na hindi ka nag-i-impose ng restrictions. Let's say, for example, laging late yung girlfriend mo. Huwag mo siyang diktahan na kapag na-late ka pa ulit, ito mangyayari. So, huwag ganon. Imbis na ganon ang sabihin mo sa kanya, ayoko nang nalilate ka lagi. Kasi feeling ko, hindi sa importante yung oras ko. So, pag sinabi mo sa kanya yon, hindi ka nag-i-impose ng restriction, pero sinabi mo sa kanya na hindi mo gusto yung ginagawa niya. Pero kung paulit-ulit yung ginagawa, yung sinabi mo na hindi mo gusto, yung sabihin nun, hindi ka importante sa kanya, which is a red flag, iwan mo na siya. Kung nililigawan mo siya, huwag mo lang ituloy yung panliligaw mo. Kung girlfriend mo, sinabihan mo siya na hindi ako komportable nilabas ka ng labas ng gabi with your barkada, na umiinom kayo, hindi ako komportable nun kasi parang hindi mo ako nire-respeto nun. Hindi mo siya sinabihan na huwag siyang lumabas, huwag na siyang uminom, pero sinabi mo yung hindi ka komportable doon, na ayaw mo yun. Pero kung ginagawa niya pa rin yun, ibig sabihin hindi ka importante sa kanya. So, red flag, iwan mo na siya. Tsaka yung mga tao, mas nagre-respond sila ng maayos kapag merong open communication instead na mag-impose ka ng mga restriction. Mas tatanggapin ng girlfriend mo or asawa mo yung sasabihin mo na hindi ako komportable, na ganitong ginagawa mo, hindi ako komportable, na lagi kang late o lagi kang lumalabas ng mga barkada mo, gumigimi kayo, umiinom kayo sa gabi, hindi ako komportable kasi parang hindi mo ako nire-respeto. Kaysa sa sasabihin mo siya na hindi ka pwede lumabas, nakasama mga barkada mo na umiinom kayo ng gabi. So mas magre-respond sa iyo ng maayos yung girlfriend mo kapag ganun ang ginawa mo. Pero sabi ko nga, kapag dinidisregard nila, ganun pa rin ang ginagawa nila, so ibig sabihin hindi ka nila nire-respeto, hindi ka niya nire-respeto. So iwan mo na siya. Pinapakita mo na sa kanya na may standard ka na sineset para sa sarili mo, na hindi ako magkakaroon ng girlfriend na ganito ang ginagawa. So walang mali doon. It's either tanggapin niya yun, respeto niya yun, or maghiwalay kayo. So yung apat na technique, huwag ka mag-impose ng restrictions. Magkaroon ka ng open communication na sabihin mo kung anong ayaw mo, kung ano yung nararamdaman mo. And huwag mo siyang try na i-control. Kasi the more na kinokontrol mo yung isang babae, the more na kokontra yun sa'yo. Parang tubigin, the more na i-grab mo, the more na aalis yan. Sabi ko nga, kapag ginagawa pa rin niya yung sinabi mo na ayaw mo, and ginagawa pa rin niya, ibig sabihin, hindi ka niya nare-respeto, hindi ka importante sa kanya. So, kapag ganun klase yung babae na girlfriend mo, iwan mo na siya. Kasi hindi worth it yun. So, lagi mong tatandaan, yung mutual respect sa isa't isa is, yun ang pundasyon ng maayos na relationship. If hindi niya mabibigay yun sa'yo, so hindi siya worth ng time mo. So maghanap ka na ng iba na
nire-respeto kung ano man yung gusto mo at yung ayaw mo. So, maging lalaki ka na, maging clear dun sa mga boundaries. Pero huwag ka rin mag-play na, huwag ka rin maging controlling, na manipulative. Huwag ka rin maging ganun. So, sinasabi ko lang, sabihin mo kung ano yung gusto mo at ayaw mo na hindi mo siya ni-impose ng restrictions. Ganun mo ma-maintain yung self-respect mo. Itong gusto ko, itong ayaw ko, itong ayaw mo, so be it, maghiwalay tayo. So yun yung panlimang technique is huwag kang maging torture para sa ibang tao na pag nandiyan ka, ang bigat mong kasama, huwag mong invade yung personal space niya, yung lagi ka nakabuntot, kaya mo siyang lumapit din siya sa'yo. So ma-feel niya yung importance mo kapag hindi ka laging nandyan nakabuntot sa kanya. Kasi pag alam niya lagi ka nakabuntot, hindi mawawala yung importance mo, yung presence mo. Lagi kang nagko-comment, lagi mo siyang tinetext, lagi mo siyang tinatawagan. Kapag finurse mo yung sarili mo sa isang tao, lumalabas ng desperado ka, iiwasan ka ng mga babae kapag ganun ka. So kapag pinush mo lang yung sarili mo lalo sa isang babae, lalo lang silang mapapalayo sa'yo. Huwag mong ipagsiksikan yung sarili mo sa isang babae. Turn off yun. So first rule of being a bad boy, sabi ko nga, mayroon akong video. Kung hindi mo pa napapanood yung video na ginawa ko kung bakit mas magandang pagiging bad boy kaysa sa good boy, panoorin mo yun kasi marami kang matututunan dun. So going back. First rule of being a bad boy, ang bad boy, confident. Hindi clingy, hindi ka lagi nakabuntot. So confident ka na kahit wala ka doon sa babae yun, okay ka lang. Na isa kang challenge, hindi ka pabigat. So challenge meaning, yung mga babae kasi nagkikrave din ng attention. So pagka yung attention mo wala sa kanila, masa-challenge sila kung paano nila makukuha yung attention mo. So dapat ganun ka. Hindi ka clingy, hindi ka lagi nakabuntot. Kasi mawawala yung challenge ng mga babae. Mabobore sila sa'yo kapag lagi ka nandyan sa kanila. So yung mga bad boy, hindi yan lagi nakabuntot sa babae. May iba yung pinagkakaabalahan. So dapat mas maganda, bad boy ka. Hindi yung sinabi ng babae na, pumunta ka dito, nandun ka, nakabuntot ka na. So, wala nang challenge sa babae. Kasi alam nila, madali ka lang hilahin, madali kang makuha. So, wag mo rin invade yung space nila. Like, wag ka lagi nagko-comment sa mga post nila, lagi ka nagla-like, lagi mo silang tinatawagan, tinetext, lagi ka nang nakabuntot. So, wag ganun kasi mas maganda yung mamimiss ka nila. Let's say, nililigawan mo sa babae tapos nagpo-post sila. So, nakikita niya, ba't si ganito hindi nagla-like sa mga post ko? Compared sa mga naliligaw na lagi nagla-like. Parang, nakakaumay na, nakakasawa na. Alam ko naman na magla-like siya lagi. Pero ikaw, ano kayang ginagawa niya? Kasi siguro hindi siya lagi nasa Facebook. Ano kayong pinagkakaabalahan niya? So, mas maiisip ka niya kaysa dun sa ibang lalaki na lagi nilang nagla-like, nagko-comment dun sa mga post nila. So, mas maganda yung hindi ka laging available. Kasi kapag lagi ka nakabuntot, lagi kang tumatawag, lagi ka nang text, lagi kang active sa social media, so feeling, yung babae masusuffocate yun sa'yo. So, hindi yun maganda. Iiwasan ka ng babae kapag ganun ang ginawa mo. Hindi mo siya binibigyan ng chance na ma-miss ka niya. So, bigyan mo ng chance na ma-miss ka ng babae. May iisip ka ng babae kapag na-miss ka niya, diba? For example, sa bar ka, may nakita kang babae, or nasa party, nakita mo babae, kausapin mo siya, tapos umalis ka na ulit. Hindi yung kagaya nung may nakita kang babae sa party, hindi mo na siya iniwan. So, yung babae, lalayo yun sa'yo kasi hindi na to umalis sa lalaki. Ito may gusto kong gawin pero hindi na to umaalis. Yun yung sinasabi kong huwag ka maging pabigat, maging challenge ka. So, kapag umalis ka, kinausap mo siya, umalis ka. Yung babae yun, hahanapin ka, saan na kaya yung lalaki na yun? So, ano yung mas gusto mo dun sa dalawang klase ng lalaki? Yung mas pipiliin mo yung lalaki na umalis, tapos hahanapin ka ng babae, diba? Ito sa amin, yung fifth technique, huwag kang maging pabigat or torture sa ibang tao. So, respect mo yung personal space niya, huwag kang lagi nakabuntot, huwag kang lagi nagko-comment sa mga post niya. Ang isipin mo yung bad boy, hindi yung lalaki na lagi nakabuntot na nasusuffocate na yung babae sa'yo. Ikaw dapat yung lalaki na alam mo kung ano yung value mo and nire-respeto mo yung space ng ibang tao. And ma-attract sa yung mga babae. Kapag nakita ka niya, kinausap mo siya, umalis ka. Mas attractive sa babae yung ganun. Mas magiging curious yung babae sa'yo. Mas mysterious ang dating mo nun sa mga babae. So relax ka lang, chill ka lang, respeto mo yung space niya, and hayaan mo siyang piliin ka niya. So sabi ko nga, dun sa first technique, kung hindi mo siya ginudge, siya na yung magte-text sa'yo na, gusto mo sumama, meron akong cosplay, gusto mo sumama. So, siya na yung mag-iaya sa'yo, which is yun ang mas gusto mo, diba? So, dapat ganun ka. So, ito yung sixth and last technique na ituturo ko sa'yo. Magkaroon ka ng sarili mong buhay and maging active ka dun sa kung ano man yung hobby mo, kung ano yung pinagkakaabalahan mo, maging active ka dun. Hindi yung nakatambay ka lang kasama mga barkada mo, lagi ka nakabuntot sa babae. Hindi attractive sa babae yung ganun. So, huwag ka rin sunod sa mga gusto niya, kahit na hindi na okay sa'yo since nililigawan mo siya, papayag ka, huwag kang ganun. Be a bad boy. Kung hindi yun pasok sa standards mo, say no. Gawin mo yung sarili mo center of your universe. Mag-decide ka para sa sarili mo na ikaw yung nagde-decide, hindi yung ibang tao
ba nagde-decide para sa sa'yo. So, kung mayroon kang ginagawa ng ganitong oras and nag-text sa'yo yung babae, okay, pupuntahan kita pero kailangan kong tapos itong kailangan kong gawin. Unless life and death situation, diba? Pero kung hindi naman, sabihin mo sa kanya, ginagawa lang ako, ganitong oras pwede ako, okay ba sa'yo yun? So, parang maisip ng babae, wow, may importante siyang ginagawa. Hindi lang siya naka-focus sa akin, hindi lang siya lagi nakabuntot sa akin. Mas interesting sa babae yung ganun. Meron kang sarili mong buhay, meron kang sarili pinagkakaabalahan, lalo na yung mga bagay na ini-improve mo yung sarili mo. Hindi yung, nasa inuman kasi ako, walang datingin sa mga babae. Pero kung, let's say, nag-workout ka, or may ginagawa ka, nagbabasketball ka, nagigitara ka, nag-aaral ka, nagpa-practice ka, or naghahanap buhay ka, so, mas attractive sa babae yung ganun. Sabihin mo, may tinatapos na akong trabaho, after nito, puntahan kita. So, yung babae, isipin nila, responsable itong lalaki nito. Mas gusto nila yung lalaki na responsable. So, attractive din sa babae yung independent ka. So, walang nagdidikta sa'yo, kaya mong tumay sa sarili mong paa, kaya mong buhayin ng sarili mo. Kung may trabaho ka na, kung nag-aaral ka man, at least papunta ka doon, di ba? Kung nag-aaral ka mabuti. Meron kang sarili mong passion, meron kang sarili mong hobbies, may goals ka, may sarili kang interest. So, mas intriguing sa babae yung ganun, mas makakurious sila sa'yo. Kasi sa lagi ka lang nakatambay, wala kang ginagawa. Hindi ka pipiliin ng babae kapag ganun ang lifestyle mo. So, ikaw dapat nang gumagawa ng sarili mong happiness. Bilang lalaki, ikaw dapat ang gumagawa ng sarili mong happiness. Ikaw dapat ang gumagawa ng paraan para makatay ka sa sarili mong paa, kaya mong suportahan yung sarili mo. Kasi kapag kaya mong suportahan yung sarili mo, ibig sabihin nun, kaya mo din siyang suportahan yung girlfriend mo. Kasi eventually, yun ang nisip ng babae. Magiging asawa ko to eventually. Kaya ba ako nitong buhayin? Kaya ba nitong ibigay yung mga pangangailangan ko? Kaya ba ako nitong pasayahin, ibigay yung mga gusto ko, and yung mga pangangailangan ng mga magiging anak namin, pamilya namin, eventually, di ba? So, dapat ganun ka. Kaya mong buhayin sarili mo, independent ka, hindi ka sumusunod sa kung kani-kaninong advice, hindi ka mamas boy. Pag sinabi ng nanay mo na ganito ka lang, ganito ka lang. Siyempre, kapag nandun ka pa rin sa parents mo, minor ka pa, siyempre susunod ka. Pero kapag 18 ka na, tanda ka na, dapat may sarili ka ng desisyon sa buhay. Makikinig ka sa advice ng iba kapag humingi ka ng advice, pero siyempre, at the end of the day, ikaw pa rin na magde-decide para sa sarili mo. Yun ang hinahanap ng babae. So, ito yung sikreto. I-prioritize mo yung buhay mo, and mas magiging interesting ka para sa babae kung pinaprioritize mo yung sarili mo. Hindi ka laging available kasi importante sa yung mga ginagawa mo. Hindi yung lagi kang nakatambay, lagi kang nakipag-inuman. Ibig sabihin, inuuna mo yung sarili mo, ini-improve mo yung sarili mo, ini-improve mo yung sarili mo whether naghahanap buhay ka or ini-improve mo yung skills mo sa hobbies mo. So, interesting sa babae. Yung pagiging hindi ka available lagi, mas bibigyan ka ng importance ng babae ka kapag hindi ka laging available. Kasi hindi ka laging nandyan eh. So, mas magiging importante ka na nandyan ka, mas i-value nila yung presence mo kapag hindi ka laging available. At saka, i-respeto niya yung boundaries mo, and ma-admire sa'yo yung babae na committed ka dun sa skills mo, sa paghanap buhay mo, sa pag-aaral mo, sa hobby mo. Alam niyang etong lalaki na to, gumagawa siya ng way para maging masaya siya. Hindi niya kailangan ng ibang tao para maging masaya, kumbaga. Ma-admire ka na babae kung ini-improve mo yung sarili mo, gumagawa ka ng way para maging masaya. Mas attractive sa babae yung ganun. Kapag natutunan mo na marunong ka mag-decide para sa sarili mo, and confident ka na mag-decide para sa sarili mo, may mga tao, mas marerespeto ka ng ibang tao, at saka mas magiging attracted sila sa'yo na kaya mo mag-decide. So, kung hindi ka man magaling sa ganun, i-practice mo lang na mag-decide ka para sa sarili mo. Kung lagi yung magulang mag-decide para sa'yo, lalo na kapag hindi ka na minor. So, you decide for yourself. Pero dapat panindigan mo rin. Kung anong decision mo, panindigan mo. Yung mga tao, ilo-look up ka nila and hihingi sila sa'yo, irerespeto ka nila, hihingi sila sa'yo ng advice kung anong dapat nilang gawin. Ito, example. Let's say, yung girlfriend mo may sinuggest na gustong gawin, pero hindi okay sa'yo. So, sabihin mo sa girlfriend mo na, hindi ito okay sa akin ngayon, pwede natin tong i-reschedule sa ibang araw. So, mag-suggest ka ng alternative, magbigay ka ng ibang options. Respeto niyo yung input mo instead of sunod ka lang ng sunod kahit ayaw mo. So, eventually, hindi ka rin magiging masaya nun. Mas may appreciate ng girlfriend mo na sabihin mo kung hindi to okay sa akin, itong pwede nating options, itong alternative na pwede nating gawin. Mas gusto ng babae yung sinasabi mo na hindi mo to gusto ngayon, ito yung alternative, kaysa naman sa ilang taon na kayo, tapos iiwan mo siya, sasabihin mo sa kanya, hindi na ako masaya sa relationship natin kasi hindi nasusunod yung gusto ko, lagi nila yung gusto mo. Siyempre yung babae, sabi niya, hindi ko naman alam na hindi mo pala gusto, di ba? Sabihin nagsasalita. So, mas maganda yung kung hindi mo gusto, di okay ito sa'yo, sabihin mo. Magbigay ka ng alternative na solution ng ito pwede natin gawin, ano mas okay sa atin. Mas nare-respeto ka ng babae kapag ganun ang ginawa mo. So sabi ko nga, mag-focus ka sa sarili mo, pag-improve ng sarili mo. Kasi hindi ka makakapagbigay, mahalin mo yung sarili mo,
Tanggapin mo yung sarili mo kasi hindi mo mamahalin yung ibang tao, hindi mo matatanggapin yung ibang tao kung hindi mo muna minahal at saka tinanggap yung sarili mo. So, unahin mo yung sarili mo, suportahan mo yung sarili mo kasi hindi mo masusuportahan yung ibang tao kung hindi mo kayang suportahan yung sarili mo, di ba? So, improve your skills na magkaroon ka ng income na maayos, na kaya mo suportahan yung sarili mo, na eventually kaya mo suportahan yung magiging pamilya mo. So, yun ang gawin mo. Magkaroon ka ng interest, ng hobbies, ng passion na makakapagpa-excite sa buhay mo, makakapagpasaya sa'yo. And huwag ka maging available na 24/7 available ka. Magkaroon ka ng buhay na fulfilling para sa'yo. Mas gusto ng mga babae yung ganun. Ang bad boy, hindi yun lagi sumusunod na lang sa utos ng mga babae. Pag sinabi ng babae na punta tayo sa ganito, nandun ka. Gawin natin to, nandun ka. Ang bad boy, mas magandang bad boy ka na may sarili kang buhay. Pag hindi pwede sa'yo, sabihin mo na hindi ako pwede dito. Yung hindi ka lagi nandyan, mas attractive sa babae yung ganun. Maging totoo ka sa sarili mo. And prioritize mo yung growth mo, yung happiness mo. Makikita mo yung mga babae mas magiging attracted sa'yo. So, hindi ko naman sinabi na kahit walang dahilan, basta lang kumontra ka sa babae na hindi ako pwede just for the sake na sabihin mong hindi ako pwede. Ang ibig ko sabihin nun, magkaroon ka ng sariling buhay, nag-aaral ka, prioritize mo yung pag-aaral mo, kung nagtatrabaho ka, prioritize mo yung trabaho mo. So, prioritize mo yung skills mo, yung hobbies mo, and huwag ka laging nakabuntot sa babae, huwag ka laging available. So, yung scarcity na tinatawag, yung laging hindi ka laging nandyan, yun ang vina-value ng mga babae, yun ang attractive sa babae, yung ganun. So, yung anim na yun, kapag ginawa mo yun, yun ang secret kung paano ka magiging lapitin sa mga babae. So, kung sa tingin mo may natutunan ka dito sa video na to, please like this video, please subscribe to my channel para suporta rin yun sa channel ko, makagawa ko ng ganitong videos na nakakaturo sa iyo ng mga tips. So, thank you for watching this video and I'll see you in my next video.